And good afternoon or good evening to you, Kimberly and Winner. Good afternoon, sir. And thank you very much for coming into our webinar. Time now is 2:58 p.m. And since we have three of you, the other will come later on. So maybe we could start the webinar. So the topic for today, let me just share. Buddy Bliss, good evening, good morning to you. I think it's way midnight. Thank you for coming, even though it's midnight there. So I promise to all those who are in outside the Philippines and was not able to understand Tagalog, by January, I will transcribe all of our learning materials into English and you can download it for free at buymeacoffee.com/Filipino Magic. So I will start to present our slide right now. So welcome. Please come in. Tajna Simpson and JR Gerson. Sir Gerson, si Kuya J, no? So welcome. So today we are going to discuss the aspect and faculties of man or in Tagalog, mga sangkap at kakayanan ng tao, no? So this is our topic. So bakit nga ba? Why it is important that we should know what are the components, the aspect, and the faculties of man. So parang if you are going to cook a special meal, di ba, there are ingredients. So tayo as a human being, we have also an ingredients. We have some important elements that make us a human being, no? So dito, this is what our so pero let us define ano nga ba ang tao? What is to become a man? For the definition of Hillel Academy, we believe that as an individual or being a human being, it is the creation of the divine being that he or she have formed and give life, no? So tayo, ang tao ay nilalang ng poong may kapal na may inanyo ang katawan at binigyan ng buhay. So dito, talagang in-emphasize natin, meron tayong anyong katawan. This one, no, kung nakikita nyo na meron kayong katawan, may anyo ang katawan ninyo. So yung anyo natin, maaring bilugan, merong maganda ang pagkakahubog, at yung katawan na yun ay binigyan ng buhay. Kasi alam natin, pag ang taong patay, may katawan pa rin yun, di ba? Pero ang kaibahan ng taong patay, hindi siya gumagalaw at walang buhay. Pero ang tao ay may buhay at yung buhay na yun ang ating pangangalagaan at pinagpapahalagahan. Kung kaya't merong mga healthcare professionals, merong mga manghihilot, may mga spa therapist, at iba pang mga manggagamot na nangangalaga sa kalusugan sa loob ng katawan ng tao. No? So, tingnan natin, ano ba ang sinasabi ng ating mga ninuno? What do our ancestors says about the component or the ingredients of man? So here, the first person has been formed by God or the Creator na ang pangalan ay si Kabunyian, no? So this is a myth coming from northern provinces in northern Luzon, no? Na ang putik nito, yung mud, it is a combination of earth element and water element. So from that, it become clay, whereas when it is formed, yung lupa o yung putik nito ay siyang naging katawan at buto. Samantala naman yung tubig, yung water, it became our blood and other bodily fluid like our hormones, our sweat glands, our sebaceous gland, and etc. No? So ito yung mga liquid form. Then, nang ang putik ay nagkaroon ng anyo, when the mud has formed, nilagay niya ito ni Kabunyian sa hurnuhan upang maluto. So, nung naluto siya, ay naging larawan siya. Nang maluto ang larawang putik, ang anyo nito ay nagsilbing katawan ng tao. At ang katangian ng apoy, ito napakahalaga at napakagandang natutunan natin, yung katangian ng apoy, kasi niluto tayo, di ba? Yun yung nagbigay ng init sa ating katawan at siya rin nagbigay ng liwanag sa atin sa bawat isa. So, ang bawat isang nilang, so each person become a light worker or a light bearer, no? Kasi meron tayong kulay at merong yung kulay or complexions, di ba? So most of us, we have different complexions of brown, no? So usually lahat tayo ay kayumanggi. Lahat ng tao, whether you are from America, whether you are from the Philippines, or whether you are from Africa, all of us are brown. Yun nga lang, there are different hues o parang tingkad ng pagiging kayumanggi. So merong napakatingkad
no? So yun yung nagiging parang kulay itim at meron namang parang mapusyaw na medyo maputi, no? Katulad sa ano. Although sa kasaysayan ng yung sa alamat na ni Kabunyian, no, ang talagang sinabi dito inasunog. Pero nung itinuro ko ito is merong mga na-offend na ating mga kababayan o PhilAm or Canadian Filipino na parang ayaw nilang yung tinatawag na nasunog dahil kasi nga very discriminatory. So, ang suggestion nila is um, parang um, dumikit yung kadiliman sa balat. But to be honest, no, kasi pumasok sa urnuhan eh. Yun ang ayon sa kwento, pumasok sa urnuhan. So pag pumasok sa urnuhan or yung oven, no, so dumikit sa atin yung apoy. So kung masyadong madikit na madikit yung apoy, maaring nga tayong nasusunog. So nagiging dark ang ating color. Pero nevertheless, the more the fire gets into our life, yung power ng fire na yon ay nasa atin. Kaya nga tayo bilang isang individual, we can inspire other people. We could serve our light para magbigay ng liwanag sa ibang tao, no? At ito rin yung dahilan natin na nanghihilot. So most of the manghihilot uses oil, 'di ba? Yung oil na yon, it used to rub the skin in order to relieve the pain or to heal some illnesses. So tulad nga natin na tayo ay tao ng liwanag, we are light workers or light being na ang fuel natin is nanggagaling sa oil. So ibig sabihin kung ikaw ay mahina at may sakit, if you are sick, you go to Mang Inghilot, be anointed with the coconut oil so that you will be refueled and be restored again to life. So next slide po tayo. No? Ngunit ang katawan ng tao ay wala pang buhay. Dahil kasi we are just on the beginning of the creation story, no? So, ngunit ang katawan ng tao ay wala pang buhay kung kaya't bilughan ni kabunyian ng katawan ng kanyang hininga dahil siyang naging sanhi ng tao ay magkaroon ng buhay, no? So, the air that we breathe comes from the divine. So, even right now, we are breathing oxygen and releasing carbon dioxide. This air we recognize comes from the divine being, no? And lastly, at nang nagkabuhay na ang tao, ay binasbasan niya siya ng silbi. So when the human being became alive, God gave them purpose or silbi. At siya ay inatasan na sundin ito upang siya ay gantimpalaan ng kaginhawaan. So if you as a person, I believe we have discussed that last week, no? If you as a person serve your purpose, you will obtain wellness o yung kaginhawaan. But if you do not serve your purpose and disobey the purpose that has been given to you will suffer from an illness. This is the reason why our ancestors believed that having an illness is a form of spiritual punishment. And at the same time, it will be also a spiritual reward if we do our purpose. No? So let us move on. No? Mula sa mga elemento na siyang naging sangkap sa paglikha ng tao, ay siya ring nagbigay basbas upang ang mga katangian nito ay maging palatandaan ng ating buhay. Ang lupa, ang siyang naging ating katawan, upang makitaan ang hubog, hugis at laki. At gayon din, ang palatandaan ng buhay na siyang ating pulso. So, kasi di ba, if we take the pulse, we use our fingers and place it deeper on our wrist to feel the pulse. So the pulse represent the element of earth. While the water naman sumasagisag sa bugso ng damdamin or ano yung bugso? It represent our emotion, and then at the same time in terms of the vital sign, it represents our blood pressure. The fire naman, ang apoy naman ay ang init sa ating katawan na siyang temperature at yun din para sa ating complexion at kulay ng ating mga balat. No, bukod sa ating balat, ano pa ba yung mga light or yung fire parts natin or fire organ? So, bukod sa kulay ng balat, no, it reflects to our liver and also to our eyes. Samantala naman yung air, yung hangin, ay siya natin yung hininga na binubuo ng inspiration and expiration. So, di ba, pagka either
yung kung paano mo papalakasin ang apoy, 'di ba binubugan niyo kung kayo ay nagluluto ng panggatong? So yung air, ito yung nagpapalakas. Or either, maaring magpahina sa iyo. So dalawa ang purpose ng hangin. Either for inspiration and expiration. So parang tulad lang din sa pagkain, kung anong pinapasok mo ay kailangan mong ilabas. So it's not good na always nag-i-inspire ka lang nag-i-inspire. You have to take action of that inspiration para maging expiration. Yung expiration yon, yung pagkakaroon ng pagod. So natural sa atin yung napapagod. Kasi kung hindi ka napapagod, aba, baka hindi ka na tao. Baka isa ka ng robot or AI, no? Even nga yung mga material things natin yung mga gadgets natin, 'di ba, napapagod at kailangan pahinga. So ikaw bilang tao, kailangan mo rin ng expiration. Ibig sabihin, kailangan mo rin magpahinga, no? So ngayon, puntahan naman natin yung 5 aspeto ng tao. So sa 5 aspeto ng tao ay makikita natin merong physical aspect, may emotional aspect, may mental aspect, may social aspect, at may spiritual aspect. Ito yung mga aspeto ng tao. So, ang tao sa kanyang physical na anyo, it is easy to determine that the physical aspect of human being because it is very visible, no? Katulad nito, ang physical na anyo ng tao ay tumutukoy sa ating katawan. Mula sa ating pagsilang, ang ating katawan ay kinakikitaan ng haba, taas, at lapad. If you remember, you are not who you are right now. You are not who you are before. So you are totally different from now at this moment, no? Kasi nung bata tayo, maliliit tayo. Pero ngayon, malalaki na tayo. When we were a child, hindi natin abot itong ganito kataas na lamesa, no? So there are changes in our body. And each moment of our life, as time pass by, nagbabago ang ating katawan. So mula sa ating pagsilang, ang ating katawan ay kinakikitaan ng haba, taas at lapad. Kinakikitaan din tayo kung tayo ay payat o mataba. Maging ang kulay ng ating balat ay isa ring mga palatandaan ng ating pagkakakilanlan. No? Sa kulay ng balat, ano ba makikita natin? Laging sinasabi, uy, maputi ka pala, uy, maitim ka pala, or and so on and so forth. No? At gayon din, pagdating sa balat, makikita natin makinis, magaspang, malambot, o matigas. Maging yung sa ating pagtayo or ating tindig, titingnan natin kung ito ba ay tuwid, pakuba, ay ating isinaalang-alang para sa isang maginhawang pamumuhay. So ito yung isang aspeto na ating dapat suriin. So kumbaga, yung aspeto ng tao ay isang bahagi rin ng kasangkapan upang masuri natin ang kalagayan ng kalusugan ng isang tao, kung ang isang tao ba ay nagdaranas ng karamdaman o kung ang tao ay dumaranas ng kaginhawaan. No? So sumunod na aspeto, ang anyong emotional or damdamin. Tinuturo ng paaralan ng Hilot ang kahalagahan ng pagkilala sa damdamin ng ating nararanasan bawat araw, sapagkat ito ang nagiging basihan o patnubay sa isang maginhawang pamumuhay. Parang sinasabi ko, dahil kasi nga, no, parang ang mundo natin, hindi lang mang tayo nakakaranas ng physical na karamdaman. At meron din tayong tinatawag na emotion or spiritual na karamdaman. Pag sinabing spiritual na karamdaman, ito ay dumadali sa ating emosyon at kaisipan. So kaya napakahalaga na malaman natin ang ating emosyon bawat araw. So halimbawa, kung ikaw ay gumigising ng masayahin, di ba? Araw-araw na masayahin ka, tapos biglang isang araw, nagising ka na parang malungkot ka. Mapapansin nyo ng ibang kasamaan mo sa buhay na bakit ka malungkot? Bakit ka matamlay? May sakit ka ba? So yun ang titingnan natin. Kung hindi ka normal, ibig sabihin kasi pinakitaan mo na araw-araw, ito ang pag-uugali mo, ito yung damdamin mo, ito yung emosyon na kinakikitaan sa'yo, tapos biglang isang araw ay nagbago, so maaring may kakaiba. Gayun din naman pagka ikaw ay in love, di ba? Para nakikita natin yung ating mga kasamahan na biglang may nagbago sa kanyang emosyon, so we know na there are changes. So dito natin titingnan kung ang pagbabago niya ay nasa mabuti o ang pagbabago niya ay nasa masama. So napakahalaga na makita din natin yung kalagayan ng damdamin ng ating mga kasama o ng nating mga tao, no? At sa inyo bilang individual. Ang damdamin ng saya ay dapat pakaasamin ng lahat. Ang lungkot ay tugon sa mga kaganapang hindi kaaya-aya.
Gayon din ang galit bilang tugon sa mga paglabag. Takot naman ang ating tugon sa paninindak. Balisa o pag-alala naman kung ikaw ay walang kasiguruduhan sa mga bagay na magaganap. So bukod sa araw-araw nating nararamdaman, yung damdamin natin is parang kinakikitaan ng proper o yung tamang pagtugon sa mga sitwasyon. So kung may nakakatawa, tatawa tayo. Pero kung hindi ka natawa, bakit? 'Di ba? O kaya kung merong malungkot, dapat malungkot din tayo. Kung opposite ang lahat ng ating mga damdaming pinakikita, there is something wrong na dapat nating pag-aralan, no? Dahil kasi ang aayusin naman natin dito yung kanyang damdaming spirit o damdamin, no, na bahagi ng kanyang spiritual health. So kaya nga, 'di ba, parang kung iba-iba o paiba-iba ang emotions na pinakikita ng tao, maaring ito ay maging sanhi ng spiritual. Kaya sinasabi ng iba na ito ay nakukulam o maaring siya ay nasasaniban ng espiritu o napaglalaruan ng mga engkanto. So, itong damdamin na ito, maaring in superstition, sinasabi na sila ay naparang, sila ay nakulam, o sila ay nasapian. Pero kung bibigyan natin ng pag-aaral, malalim na pag-aaral, ang emosyon ng tao at bakit nagkaroon ng ganong damdamin ang tao, is mabibigyan natin ng tamang solusyon o tamang lunas sa mga problemang nararanasan. At kung pag-aaralan niyo po yung kaluluwa ng tao, yung mga taong baliw o nasisiraan ng ulo na sinasabi, meron din siyang pinagmulan sa ating damdamin, no? Kung pag-aaralan natin kung yung stages of the soul of man. Kasi tayo bilang Pilipino, tinuturo natin sa Luntiang Agama or sa Hilot Academy of Binabaylan na bawat isa sa atin ay may 7 kaluluwa. Ito ay naaayon sa tradisyong Mamanwa. Kasi yung Mamanwa, ito yung tribo na pinagmulan ng aking lahi sa may Siargao Island, sa Surigao del Norte, no? So sa paniniwala nila, merong 7 kaluluwa ang bawat tao. Pero kung taga saan kayo dito sa Pilipinas, no? Aralin natin baka merong mga katuruan din patungkol sa kaluluwa at magbigay paliwanag kung bakit nababaliw ang isang tao. Yung nababaliw o nabubuang, no? So, siguro sa mga susunod na panahon ay ating pagtatalakayin yan, no? But I believe kung hanapin nyo sa ating YouTube channel, sa Luntiang Agama YouTube channel, yung Redefining Hilot or yung exploring the spirituality, Philippine Indigenous Spirituality. Although makikita nyo rin yun sa ating website na Landas ng Lahi, nakapost po yung video doon, no? I think 2 to 3 hours seminar po, webinar din siya, is natalakay natin yung 7 kaluluwa at kung bakit yung mga emotional at mental illness, ano ang kaugnayan niya sa spirituality at ano ang tugon ng mga katutubong manggagamot, mga hilot pinapailan para mapagaling ang mga karamdaman na to, no? So, tuloy lang po natin ang ating pagtatalakay sa araw na to, no? After ng emotional na aspeto, ay tingnan naman natin yung anyong mental o kaisipan. So, ang mental at emotional ay magkaugnayan, no? Magkaugnay. So, bilang tao, tayo ay may kakayanang mag-isip kung tayo ay umaabot sa wastong gulang. Sa pamamagitan nito, tayo ay nakakagawa ng pagpapasya o mamili kung ano ang kaaya-aya para sa atin. Sa pamagitan ng ating isipan, tayo ay dumarating sa pagkakaroon ng lunas tuwing tayo ay may suliranin. Ito rin ang ating kasangkapan upang tukuyin ang mga bagay-bagay kung ito ay naaayon o hindi, tama o mali, ayon sa pamantayan ng ating karanasan. Kumbaga, yung isipan natin is parang pinakikitaan na laging nandito ang ating isipan, siya ay pinakamataas, pero bago tumaas, napapagitnaan siya or sa pinakababa niya, ito yung ating puso, no? Na pinakikita na andito yung center of our emotions. Pero sa siyensya, ang emotions at saka yung logical thinking natin ay nandito lahat sa ating utak. Pero yung utak na ito ay bahagi lang ng katawan. Pero ang isip ay nasa labas, no? Yung mind is beyond our physical structure. So talagang nakikita natin na meron pang universal mind, no? Yung tinatawag ng mga Hindu na Om, Great Om. Siguro nag-yoga kayo or nagme-meditate kayo, di ba nagsasabi kayo,
um, OM or UM na parang definition natin o pagkakaunawa natin o binibigyan natin ng pagpapakahulugan bilang isang universal mind. At yung universal mind na yon is magkakaugnay ang lahat ng bagay. Tayong lahat ay magkakaugnay. Pero tulad nga ng sinabi ko, yung isipan natin na ilagay dito sa utak upang siya ang maging patnubay or magbalanse sa ating nararamdaman. No? Ating nararamdaman. Kaya nga, meron tinatawag na mind over matter at ating pag-aaralan niyan malalim sa mga susunod na pagkakataon. No? So, punta naman tayo sa anyong sosyal o panlipunan. So, bakit ba natin na iuugnay ang ating sarili sa lipunan? Alam niyo po ba, alam naman natin na ang bawat Pilipino dito ay isinilang na Katoliko. No? At sa simbahang Katoliko ay meron kantang walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Actually, napakagandang kanta yon na nagpapatotoo na even sa mga langgam, hindi sila nabubuhay para sa sarili lamang. Kumbaga, sila ay nabubuhay bilang isang grupo. No? Tayo bilang isang individual, parang ipinanganak tayo na hindi mag-isa. Kasama natin ang nanay at tatay natin. Bilang tao, lumaki tayo kasama ang nanay at tatay natin. Minsan, inilalagay tayo na mayroong yaya o minsan, inilalagay tayo sa ating mga tiyahin para alagaan tayo o minsan sa lolo at lola. No? So nabubuhay tayo bilang as a group of individual na hindi lang tayo mag-isa. Meron tayong nanay, meron tayong tatay at maaring nagiging reliant tayo. Yun ang nagiging problema na nagiging reliant din tayo sa kanila. Pero basahin ko lang yung nandito sa ating tag dito sa ating slide, no? At sabi at ang mga dito may kasibayan sa English na no man is an island. At sa ating sariling wika naman ay walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang tulad ng kinanta natin, no? At ang kasibang ito ay tumutukoy sa aspetong panlipunan ng bawat tao. Sa aspetong ito, ang ating pagkatao ay papasok sa konsepto ng kapwa. Ito, narinig niyo na ba yung salitang kapwa? I know na narinig niyo dahil sa Amerika, medyo sikat na sikat din tong salitang kapwa. At dito sa atin, no, tayo bilang Pilipino, alam na alam natin to kung paano ang makipagkapwa. Pero alam niyo ba na ang salitang kapwa ay nagmula sa salitang kaputol ng kaluluwa? Opo. So lahat tayo bilang tao ay may kaluluwa at ang kaluluwa na ko ay bahagi na rin ng inyong kaluluwa. Dahil kasi kayo ay ang ating kapwa. Pero sa psikolohiyang Pilipino, no, meron nagturo dito na talagang hinimay-himay kung ano ba ang kapwa natin, no? So, ang kapwa natin ay unang-unang kapwa, no, parang sinasabi, yung malapit sa atin, yung ating magulang, ang ating mga kapatid. Tapos, lumabas tayo ng ating bahay, naging kapwa din natin yung ating mga kapitbahay. So, kaya meron sa konsepto ng kapitbahay, ay meron tayong tinatawag na, ano yan? Ninong at ninang. At yung mga anak ng ninong at ninang natin ay tinatawag din natin kinakapatid. No? Tapos, sa konsepto ng barangay, no? So parang, lalo na dito sa San Jose del Monte, sa aming barangay, no? Parang ramdam ko ang pagiging pamilya na ang namumuno sa amin ay kapitan, pero ang tingin sa amin ng kapitan ay parang relative na kamag-anak, no? Na parang, ayusin na lang natin to, nasa isang barangay naman tayo. Yun yung pinapairal ng pagkikipagkapwa. At yun din naman, sa buong siyudad o lungsod o munisipyo o buong bayan, eh meron ding pagkakaisa, pagiging kabayan. Lalo na makikita natin to pag kayo ay nag-ibang bansa, lalo na mga OFW, pag napunta, ay Pilipino ko, kabayan, halika. So talagang nagkakaroon sila ng special na ugnayan. Ito yung pakikipagkapwa. At yun din ang ugnayan natin sa kalikasan. Hindi lamang sa tao ang tayo may ugnayan, no? May ugnayan din tayo sa kalikasan. At ang bahagi ng kalikasan ay yung mga hayop, puno, yung anyong lupa, katulad ng mga bukirin, ng kabundukan, ng tubig, no? So sila ay ating mga kapwa. At bukod pa doon, no, meron din pa rin kapwa sa mga nilalang na hindi nakikita. Yun nga yung mga engkanto at mga elemento, no? Kaya ang ating kultura ay very rich kasi yung mga unang panahon ay may mga ritual na isinasagawa para maging matibay ang pakikipagkapwa natin. Yung ating mga magsasaka,
meron silang mga ritual bago simulan ang pagtatanim. Meron din silang mga ritual na isinasagawa kung sila ay mag-aani. Ito ay ang dahilan kung bakit na ang bawat aspeto ng hilot o yung hilot ay nasa bawat aspeto ng ating lipunan. Kasi inihulot natin ang ating relationship with nature para magkaroon ng magandang ani. Ganyan din ang mga fishermen bago sila magpunta sa dagat at itapon ang kanilang lambat sa karagatan para makahuli, ay meron silang inuusal o minsan meron silang inaalay sa dagat para magkaroon ng masagalang ani. So ganyan din, no? Meron kanina bago magsimula ang webinar natin, ay meron akong nabasang katanungan na ano ba ang mga ritual na ginagawa natin para maiwasan ang malakas na bagyo katulad ng mga anong tawag dito, yung storm surge at mga kalamidad na ganyan. So, naalala ko, meron isang matanda akong kaibigan o naging kaibigan, 80 years old, na pumunta ako sa kanilang bahay para kamustahin siya kasi mag-isa na lang siya. Nakita ko siya na nagtirik ng kandila, no? Sabi niya, "Nay, bakit po kayo nagtitirik ng kandila? Eh malakas ang ulan at hangin." Tapos ang salamin niya sa bahay is nakatakip, no? Nakataklob or parang talagang kinumutan niya. Dahil ang paniniwala doon is baka tamaan ng kidlat. Pero yung kandila, sabi niya, nagdarasal daw siya sa mga kaluluwa ng mga yumao, sa mga patay. Dahil kasi yung bagyo na yan, ito yung mga luha ng mga taong umiyak nung habang sila ay binuburol. At yung pagdating ng mga bagyo, ito yung parang pagdating ulit ng mga kaluluwa dito sa lupa. So ito ay isang pamahiin. Kaya sila nagsisindi is parang makiramay at pakiusapan ang kaluluwa, no? Si Anitan Tao na talagang diwata ng bagyo na para huminahon. Kasi pag sinabing Anitan Tao, ang Tagalog niya or parang mababaw na Tagalog sa pagkakaunawa natin, ito ay kaluluwa ng tao. So ibig sabihin, ang diwatang Anitan Tao ay nasa ating lahat, no? So tuloy lang po muna tayo sa ating pagtatalakay. So ito yung kahalagahan ng ating pakikipagkapwa patungo sa kalusugan. At ikatlo naman ay yung anyong espiritual. So ang buhay ng tao ay di lamang makikita sa ating katawan, bagkus ito ay may kaluluwa at espiritu. Tayo ay may damdamin dahil sa ating kaluluwa. At ang kakayanang mag-isip dahil sa ating espiritu. Ang ating espiritu ay kabuuan ng ating buhay na nakaugnay sa dakilang may kapal. Kung kaya't marapat din nating alagaan ang ating kalusugang espiritual, no? So yung kaluluwa natin, parang sinabi ko, pag tayo namatay, hampasin nyo man ang sarili nyo ng napakalakas o saksakin nyo man ng napakalakas, hindi kayo masasaktan. Kasi yung kaluluwa natin ay wala na sa katawan natin. No? Humiwalay na sa ating katawan. At itong katawan nito, kung wala ng kaluluwa, nabubulok. O kaya naaagnas at nagiging buto na lang o minsan nagiging abo. No? So, sa paglipas ng panahon. Kaya tayo nagkakaroon ng magandang pangangatawan is because meron tayong kaluluwa. So, isa pang sekreto upang magkaroon ng magandang buhay tayo is talagang alagaan natin ang kaluluwa. At yung kaluluwa na yan is parang namamotivate ang kaluluwa natin at ang kaluluwa natin is nakakapag-stimulate ng mabuting kalusugan, mabuting kapalaran sa atin kung atin silang inaalagaan. No? At yung espiritu naman o yung kaisipan natin, ito yung nagkokontrol sa atin. Ito yung tumutulong sa atin upang gawin ang tama, no? Yung mga bagay na tama at kanais-nais para sa ating buhay. Pero pag sinabing tama, no, yung pagiging tama at mali ay dumidepende sa kaisipan ng mga tao sa lipunan. Halimbawa, sa atin dito sa Pilipinas kasi masyado tayong na-impluwensyahan ng Katoliko, no? Ang pagkakaroon ng divorce is masama. Pero pag nasa ibang bansa, parang tinitingnan nila ito ay tama. So depende kung ano yung tinatakbo ng inyong kaisipan sa tama at mali. Basta't ang mahalaga, ang purpose ng buhay is to exist. Maranasan ang buhay at sa pagranas ng buhay is magkaroon ng kasiyahan upang magkaroon ng mabuting kalusugan at kaginhawaan, no?
So, tumuloy tayo sa panghuling slide natin. Sa panghuling slide natin, makikita natin, actually ito ay I'm attributing this to the teaching of Dr. Boy Fajardo of ATAG or Association of Traditional Alternative Health Aid, no? Or yung Hilot Hub, no? Na naalala ko na once niya na sinabi na kailangan ay magkaroon ng pagkakaugnay-ugnay ang isip, salita at gawa, no? Pero sa panatang kabayan sa panatang makabayan, sinasabi dito, babasahin ko lang sa inyo, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako ay kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang, susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin ko maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. So dito, in mind, in words, and in deed, di ba? Parang tinuro ni Mang Boy ang kahalagahan ng isip, salita at gawa. Na dapat kung ano ang iniisip mo ay siya ring sinasabi mo. At kung ano ang sinasabi mo ay siya ring ginagawa mo. Dahil kung ikaw ay nagsalita at hindi mo ginawa, parang wala kang palabra de honor. No? At kung ano ang sinabi mo, lumalabas sa bibig mo, ay siyang laman ng iyong isipan. At kung anong inisip mo at sinabi mo, ay dapat gawin mo para magkaroon ka ng palabra de honor. So dito, kung ikaw ay nagsasalita at hindi mo ginagawa, parang there is something wrong with your words na hindi mo kayang tuparin. Nawawalan ka ng dignity. So dito, parang may paliwanag tayo. Ang taong nasa tamang katinoan ay nararapat nakakitaan ng pagkakaisa ng kanyang isip, salita at gawa. Kung anuman ang kanyang iniisip ay niyang binibigkas na salita at kung anuman ang kanyang sinasalita ay siya rin niyang ginagawa. At ito ang karangalan ng isang tao upang siya ay magtamasa ng kaginhawaan sa buhay. So, at ito ay pagkakaisa ng ating isip sa ating salita at sa ating mga ginagawa. So, hanggang dito na lang yung ating presentation. So, meron po bang katanungan mga kasama kong manghihilot? I'm gonna stop the presentation. Meron po ba tayong katanungan? Hello po, pwede magtanong? Yes, Tata Camelo. Sir. Yes, Tata. Labis ko pong nagustuhan yung ating discussion. Meron po ba tayong available nito na sir, na modules? Recorded? Ay, yes. Oo. Lahat ng ating discussion ay makikita nyo sa ating YouTube channel. I think i-email ko po ulit kayo sa group by group para mapuntahan po ninyo ang ating webinar. O kaya, pwede nyo puntahan ang ating website na hilotacademy.com. No? Ilalagay po natin doon. And by January, I know there are also English-speaking people here that knows only little Tagalog. Tama po ba? Am I right? So I promise that give me the whole month of December. I will transliterate every materials, translate it into English, and it will be available for free download at Filipino Magic or www.buymeacoffee.com/Filipino Magic. I will also send an email notification so that you will be notified where to download the free materials. Meron pa po bang ibang katanungan? Thank you. Ayan, maraming salamat, Tata Camelo. I recognize Arjao. Yan, Arjao. Kamusta po? So, meron pa po ba tayong katanungan sa araw na ito? Excuse me po. Actually, Rolando Ronato, yung sana ko tong yung account. Ayan, Sir Rolando, yun. Opo, yeah, sorry, di ko pa napaparating yung name ko na change. Okay lang po. So, meron pa po ba tayong katanungan? Kayo, sir, Sir Rolando, mayroon po kayong katanungan? Okay naman po, loud and clear. Ayan, maraming salamat. Ang kailangan ko lang po, sir, yung mabigyan sana kami yung compilation.
Oo. Yun Yeah, po. salamat So, po. tatapusin lang po natin yung buong Yes, buwan yeah. ng November. Yes, So, yeah. isa-send ko po sa inyo ang link kung saan nyo Yeah. po pwedeng i-download yung Tagalog at English version. At yung para sa video naman, kasi I know there are some people here who do not speak Tagalog. So, give me the whole month of November. I will record it in English. So, Yeah, okay. maraming, yan. So, Sige, salamat po. thank you, Sir Rolando. And any other else? Meron pa po bang iba? So I recognize the presence of Annalisa Borsena, Buddy Bliss, Gerson Kuya J, Joby Labalan, Kimberly Acebo Arteche, Christine B, Lisa. Oh, Lisel Cameron, I emailed you. Thank you very much. Michelle Wong, hello. See you by December. I'm so excited to see you in person. Opo. Yan. Sige po. See you po. Nasa UAE ka pa? Opo. Ay, thank you. Marunong ka pala mag-Tagalog. So, hindi ako Opo, manonood. marunong po. Okay, thank you. Hindi. Thank you very much. Tata Camelo, Vince Joseph Garcia. Ayun, nice meeting you, Sir Vince. Wilna Mirabel, Winner, Yolanda Pedregal, and ayun. So, andito na po. Nabati ko po kayong lahat. So, maraming meron pa po ba tayong katanungan? Any last question? So, see you. Kung wala na, no? I hope to see you by next Saturday. Medyo maganda-ganda. Ito yung fourth Sunday natin. I think magkakaroon tayo ng mga techniques na sana may mga techniques pero maganda ang ating inihanda. At sana wag niyong kakalimutan yung last Saturday because ito yung ating ay parang gusto kong pumunta ngayon sa Spa Paraiso. Magpapapaa din ako. Nakita ko si Ma'am Joby. Yun. Sa last Saturday kasi pag-uusapan natin yung mga batas ng hilot at ano ba talaga ang pwedeng maging trabaho ng mga hilot dito sa ating bansa. No? Oh, Gilbert Levante, kamusta? Ito ay from Cavite City, tama? Cavite City. So maraming salamat. So sa mga hindi nakaabot ng simula natin, no, panoorin niyo na lang po ang ating replay sa ating YouTube channel na i-email ko po sa inyong lahat. So maraming salamat. Meron pa po bang katanungan? Baka Gilbert, meron kang gustong itanong? Sige. Wilna? Sige po, go Wilna. Pwede pong malaman ano pong magandang inumin po pag ina-atake ng vertigo. Ina-atake ng vertigo, kailangan nyo lang po muna magpahinga, no? Dahil kasi pagkahilo yan, no? Pero kailangan nyo ng parang protein at saka starchy food para baka kasi nagugutom po kayo, no? Hindi naman po medyo lang. Baka minsan po yata ng stress. Ayun, kailangan nyo muna po magpahinga. Ipahinga nyo lang po muna. Huwag po tayo agad-agad na uminom ng kung ano-ano, even herbal, no? Dahil kasi baka maka-apekto po ng yan. So mas maganda pasurin natin kung ano ang cause ng iyong vertigo, baka kasi meron ding organ disorder po tayo. So maganda na Ma'am Wilma, malapit lang po kayo dito. Siguro pulsan ko po kayo kung may pagkakataon. Kaya nga lang hindi pa po tapos yung ating ang ating templo. Sir, okay. Sir Gilbert. Okay, ano go, po, sir. sa next Saturday po, ano oras po? 3 o'clock po, Sir Gilbert. 3 o'clock. Sir, pasensya na po kung hindi ako nakaabot ng kaunti kasi gawa po ng na duty po ako sa Red Cross. Alam ko basic ka naman lagi eh. Yes, Kaya alam ko. Pero sir, pinapanood ko po yung mga nyo, yung natatakil po sa Google Meet natin. Oo, yun. So, at least by next week, basta mapapanood nyo, pwede kayong humabol na mahabol nyo siya doon sa ating YouTube channel. Pero kung meron kayong mga live question, pwede nyo rin pong i-comment sa ating video. Yes, pero kung maganda dito sa discussion natin, yes, para matalakay natin at ma-broadcast din natin agad-agad. No? Sir, yung cert of attendance, sir, i-cert po ba yun? Or something na Alin po? Yung cert po. Di ba may certificate may certificate of attendance po tayo at yes, parang ang gagawin ko po is parang transcript. Kung ano yung na-attendan nyo, yun po ang ilalagay natin sa certification. Okay, at yung certification na yon is magagamit ninyo kung itutuloy-tuloy nyo ang pag-aaral sa Hilot Binabaylan. Pero right now, no, para dito sa atin sa Pilipinas, pinag-iisipan natin, ang plano kasi natin, actually sasabihin ko kasi ito sa last 31, pero naitanong na rin,
ang plan kasi natin is ma-integrate ang practice of hilot into national healthcare delivery system Yes po. na parang at least kasi since magla-license kayo sa TESDA, magla-license kayo, magre-require ng license for national certification sa PITAC, Yes, DOH. So dapat ma-integrate po ang gawain natin sa Department of Health. Ibig sabihin, ma-hire kayo sa Barangay Health Center, sa City Health Center, regional, at mga Yes, po. hospital. No? Yes po. Pero hanapan natin ng paraan kung paano natin igagawa yon para at least hindi natin alam ang gobyerno natin, but that is ideal for us na magkaroon tayo ng trabaho as healthcare provider. And Sir, isa pa kami, po. sige, go ahead. Bago tayo topic na lang. Sir, yung kasi may mga lumalabas doon sa doon sa standard nung sa ano po, sa health ng sir, about doon sa frozen shoulder. So kasi Opo. sir, may lumalabas na parang hindi ko sir alam kung legit siya. Yung frozen shoulder is caused by ano na rin po talaga, pagtaas ng uric acid. Yes. Tapos may sir, pwede pong ano yon, ma-i-discuss niyo po halimbawa sa next maisigit niyo po. Sige, pwede natin i-discuss yun. Although Yes, kasi sir. pagka uric acid, ito ay condition ng ating dugo, no? Yes, So, po. maaari sa Pero sir, yung pagkain sa yan. ano po bandang sa ano nga po, yung dating frozen shoulder gawa ng lamig. Ngayon po kasi, pwede daw po maging fatality gawa Okay. po kasi na Sige. umaabot sa ilalim ng tenga, nagkakaroon po ng kamatayan pagdating doon na hindi maagapan. So sir, kung pwede ma-discuss pa kahit na pahapyaw sir sa next. No? Siguro, hapyawan din natin ngayon, no? Dahil kasi uric Sige po, acid. sige po. So, uric acid, ano siya, liquid siya, di ba? Yes, po. Liquid na nag-solidify. Yes po. So, pag liquid na nag-solidify, anong ibig sabihin nun? Nalamigan. Nalamigan. Di ba? Pag ang tubig nalamigan, nagiging yellow. Nag-i-es po. So, pag ginalaw mo, masakit. Masakit. Pero ang tanong, anong klaseng liquid na dapat, o anong paraan para tunawin yon, Yes. di ba? So, ang mahalaga doon is mapadaloy ulit natin ang dugo sa area kung saan merong matigas na tubig or nalamigan, no? So, maaari nating durugin yon. Pero, bukod sa, kasi pag hihilutin mo lang, pipindutin mo, Yes, sir. parang i-move mo lang, may danger. Pag minove mo siya, so ibang part naman, ang magkakaroon ng blockage. Na-free mo ang shoulder, pero yung blockage, yung crystal, is nandun lang. So we need to flush it out. Tunawin natin siya, i-melt natin siya. Pag nag-melt, so lalabas siya sa urine, lalabas siya either sa pag-ihi, lalabas din siya sa pawis. So yun yung dapat na treatment na gagawin natin. Sir, isa pang ano po sa okay, sa treatment po, may isang sa akin na isang modality ng treatment, ng management. Yung sir, di ba sa frozen shoulder, yung scapula po yung tinitira po natin, di ba? Binibigyan natin ng something pressure doon sa in between. Sa ilalim. Sa ilalim ng scapula. Ngayon po sir, kasi may palang naituro po sa akin. Hindi ko lang po kaya po itatanong ko po sa inyo ngayon. Mm-hmm. Kasi yung modality niya, yung kanyang management is yung sa siko po, pinabebend niya po yung siko, pinapahawak niya po, pinapatouch niya po yung daliri doon sa balikat. Tapos pag nakabend na po, ang inihilit po is yung siko itself. Yes po. Pwede naman din 'yon. Pwede naman din gawin 'yon. Dahil kasi parang alam mo yung tinatawag na trigger points, no? Trigger points. Yeah, Hindi lahat is doon. The reason why na ini-scope natin yung scapula is pinaluluwag natin yung parang yung elbow joint ng sasakyan ng pintuan, yung gumaganon. So pinapaluwag natin. Pero kung merong ibang paraan, tinatawag ng trigger point na kung lalangisan mo lang din, luluwag din siya. Yeah, okay po. So, kasi sir, pinatouch yung balikat, tapos inihilot yung siko, tapos pagka medyo nawawala na yung sakit, pinapaikot-ikot yung parang pinapagalaw, back and forth. Yan para po, lumuwag siya. So, ibig sabihin sir, pwede rin po siyang ganun yung modality o yung management. Pwede ganun sir. Pwede ganun ang management din. Okay po. Sige po. Let's go to Tata Camilo. Tata Camilo, you have a question? Sir Rolando, narinig ko lang po kanina regarding dun sa TESDA. Yes po. Teacher po ako ng Hilot Wellness Massage po ng DepEd. License din po ng Hilot Wellness Massage. Yan po yung bago nating wellness massage approved ng government.
Opo. May TG Taga, po. opo. Saan po kayo nagtuturo, ma'am? Sa Department of Education po Hindi, ng anong Davao. area? Davao. Wow. Yes, senior high Okay. po ng TVN. Marami na po din akong naipasang mga estudyante kasi nga assessor din po ako ng TESDA. Yeah. At andun na po sila sa ibang bansa. Maganda po yung ano ninyo. Maganda rin nga po program itong Hilot. Sana po is makapunta po ako ng Davao. Actually, nagpaplano ako ngayong December. Kaya nga lang, saan po kayo sa Davao? Kasi plano ko pumunta ng Panabo. Ay, Panabo. Yes po, meron din kami bahay doon. Yung Davao City, yung Buhangin, yan po yung sentro ng Davao. Malapit po yan siya sa airport. Bali yung Panabo, ano pa yan siya, babiyahin pa po, pabiyahe ka mga pa. 2 to 3 hours. Medyo stricto kasi sa sa mismong Davao City, bawal magyose kung saan-saan, tama? May mga designated area naman po. Pero dati, nung si Digong pa talaga yung ano dito, presidente dati. Tapos, ngayon kasi yung anak na niya, hindi na ganun ka-strict. Hindi na, okay. Pero okay siya. Hindi, actually, love ko ang Davao. Napakaganda, napaka-safe. Yun nga lang, nahirapan ako mag-yossi kasi nag-yossi po ako. Pero I really wish to see you very soon. Ayan. Meron pa po bang katanungan? Maraming salamat, Ma'am Tata. Meron ka pa po bang katanungan? Thank you din po. Okay. Okay. So, meron pa po tayong katanungan? Sir Roland, meron ka pang katanungan? Okay na. Ate Sen. Mag-intero sa next meeting. Next meeting po. Sige, maraming salamat po sa inyong lahat. At thank you talaga. Thank you.